Hinold up ang isang nag-book ng motorsiklo gamit ang isang ride-hailing app. Hinaras din siya ng nakuhang motorcycle taxi rider at nakatutok si Bam Alegre. Viral ang Facebook post ng isang babaeng BPO employee na biktima umano ng harassment at pang-hold up ng nabook niyang motorcycle taxi. Dumulog siya kagabi sa Substation 4 ng Pasay Police para formal na ireklamo ang rider. Kwento ng biktima, papasok siya sa kanyang trabaho sa Taguig kagabi nang mag-book siya sa Cubao, Quezon City. Isinakay naman siya ng motorcycle taxi pero nangamba na raw siya nang inilampas siya ng rider sa dapat niyang bababaan. Ma'am, pwede yung samahan niyo ako, gumanon po siya. Sabi ko, saan po? Tapos sabi niya, dyan lang po. Sabi ko, ay hindi kuya kasi may pasok ako. Ang dapat pong way niya is mag-turn left siya. Ang ginawa po niya, nagdire-diretso po siya. Tapos doon na po ako nag-start mag-panic. Tinangay raw ng rider ang handbag niya na naglalaman ng kanyang pera, mga ID at debit card. Matapos ito, ibinaba raw siya sa isang madilim na bahagi ng Pasay, malayo sa kanyang destinasyon. Sabi niya, sige ma'am, ibababa kita pero ibibigay mo sa akin yung gamit ko. O pagbaba ko, before po akong bumaba, minake sure niya na hawak niya na yung bag ko para pagbaba ko nung pa ako sa makakaalis na po siya. Nakaka-trauma. And then, after po nung, parang every time na nakakita ako ng rider, parang lagi po siyang lagi siyang umaano sa isip ko, hindi na po siya mawala. Pwede rin nating kasuhan ito ng robbery. Dahil itong kanyang scheme na ginagawa, maaaring ito yung kanyang modus na ginagawa sa kanyang mga biktima. Sa inisyal na makikipag-usap ng pulisya sa kinatawan ng motorcycle company, pag-uusapan daw ng kanilang pamunuan kung paano nila ito tutugunan. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. At kaugnay niyan, pinatawan na po ng preventive suspension ng motorcycle company na Move It ang rider nitong idinadawit sa insidente ng pangaharas at pang-hold up. Sa gitna yan ng isinasagawang investigasyon sa insidente. Patuloy raw ang pakikipagtulungan ng Move It sa mga sangkot at sa mga otoridad. Siniguro rin nilang nagpapatupad sila ng zero tolerance policy sa mga ganitong uri ng insidente.